At dapat mabuhay ng kusa yung ating generator. Unlock button. Ayan, nag-run out. Mga ka-Best Buys, nahihirapan ba kayo pumili between diesel generator and gasoline generator? Ano-ano nga ba yung pagkakaiba ng dalawang generator na to based on the performance and fuel consumption and other things na pwede natin i-consider para bumili kayo ng generator? So nandito nga yung dalawang generator na pagpipilian natin between gasoline and diesel generator. Ito yung ating Philking 4200 inverter silent generator, fully automatic. Ito naman yung ating Philking 10,000 SCRA diesel generator at fully automatic din siya. Tingnan niyo yung pagkakaiba ng dalawang ito mga ka-Best Buys. Sa size pa lang makikita na ninyo yung liit ng ating Philking 4200 at laki ng ating Philking 10,000 SCRA diesel generator. Ang ating Philking 4200 may 4,200 maximum power at rated 3,800 watts. Ito namang ating Philking 10 kVA, 7,000 watts AC output, 8,000 watts maximum power. Pero ang tawag sa kanila sa market, 10 kVA. So yung generator na ito mga ka-Best Buys ay diesel operated. Air-cooled siya with 195 FA diesel engine. So pinakamalaki na yan sa mga 10 kVA na diesel generator na available dito sa Pilipinas. Meron na rin siya digital controller. Itong ganitong setup mga ka-Best Buys na may genset controller, ang pinakamagandang setup ng 10 kVA dito sa Pilipinas. Tingnan nyo mga ka-Best Buys kung ano yung meron sa genset controller na to. So tatlo yung makikita natin kagad na digital display. Makikita kagad natin dyan yung volts, kilowatt consumption, at yung ating variable display. So sa voltahe natin, maganda nakikita mo kaagad kung 220 to 230 na ba yung voltage na nare-release ng generator para mas healthy sa ating appliances. Sino ba naman ang aayos isang perfect na voltahe para sa iyong appliances? Yung kilowatt consumption, makikita natin dito agad. Dahil nga ito ay 7,000 watts rated power, kaya naman dapat alam natin kung nasa limit na ba yung power output ng ating generator. Kapag kasi nag-overload tayo mga ka-Best Buys, definitely magsasuffer yung ating alternator together with the engine. Good thing about this genset controller mga ka-Best Buys, sa 7 kW na kanyang rated power, pwede mong kontrolin sa mas mababa para hindi niya ka nasasagad. Pwede natin siyang iset into 5 or 6 kW. Yun kung gusto nyo lang naman na pababain yung kanyang power output. Pero, syempre, kung nagagamit nyo yung kanyang rated power na 7 kW, okay lang din naman. So, dito naman sa ilalim, makikita natin yung variable display niya. Frequency, dapat 60 Hz. And then, yung current naman, itong battery voltage na to, napakahalaga rito mga ka-Best Buys. Makikita natin dito, may nakalagay dyan 12.1. So ito yung standing current ng ating battery while standby mode. Pag running na siya mga ka-Best Buys, mag-iiba na yan. Magiging 12.8, 12.9 to 13 volts na yung lalabas dito. Dahil yung mariread dito is yung charging current na ng ating rectifier papunta sa ating battery. Next is yung runtime. Dito sa runtime, makikita natin kung ilang oras tumakbo yung ating generator. So meron na siyang 2 minutes na accumulated runtime. Kasi ito ay pinadala namin kanina. Nasabi na natin kanina na meron itong 195 diesel engine. Although meron din namang mga 195 diesel engine sa market other than Philking. Yung quality ng makina is different from other brands. So nakasetup na ito mga ka-Best Buys. Nakakonect na yung ating negative and positive terminals. So pakita ko lang sa inyo mga ka-Best Buys yung intelligent AVR na sinasabi ko sa inyo. Yung diferensya talaga ng intelligent AVR sa ibang AVR or regular AVR ng mga 10 kVA dito sa Pilipinas. So, meron siyang board dito na nakabaon. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sa mga regular kasi na AVR, 6 lang. So, intelligent AVR, meaning, kapag hindi sa normal value yung ating output ng generator like frequency, it should be 60 Hz. Kapag mas mababa siya sa 658 or mas mataas siya sa 62, mamamatay yung generator. Kapag naman sa voltahe, kapag mas mababa siya sa 220, at mas mataas siya sa 230, mamamatay din yung generator. So we have to correct the values para dire-diretso yung pagtakbo ng generator. Sino magbe-benefit ito mga ka-Best Buys? Siyempre, kayong mga nakabili ng ating mga 10 kV generator na intelligent AVR. Paano gamitin yung iba't ibang modes of starting ng ating generator. So unahin muna natin siyempre yung conventional way of starting. Key start. Ngayon, gamitin naman natin yung remote start natin. So, kailangan natin mga ka-Best Buys
Naka-off dapat yung starter switch. Press natin ng matagal itong unlock button. And before that, ipakita ko muna sa inyo, bago natin patayin, kung nagka-charge ba yung rectifier nito sa kanyang battery. So current, battery voltage, ayan o. Nagbibigay siya ng 13.4 na voltage sa ating battery para mag-charge siya. And siyempre, dapat hindi natin kalimutan yung pinakamagandang features ng diesel generator na to, which is fully automatic system or yung kanyang ATS, Automatic Transfer Switch. Ano nga pong magandang bagay sa pagkakaroon ng Automatic Transfer Switch or ATS? So ito nga pala yung ATS mga ka-Best Buys. So 60 amperes ito. Ito yung nagko-control para sa automatic na pagbuhay at automatic na pagpatay ng mga ATS capable na generator. So halimbawa, in the middle of the night, nawala ng kuryente, yung ATS yung bahalang magbuhay ng generator. At kapag naman bumalik na rin yung kuryente or yung supply ng kuryente sa ating mains or Meralco, siya rin yung bahalang mag-switch off ng ating generator. Hindi na natin kailangan pa ng human intervention. Kung kayo naman ay nasa ibang bansa, kung kayo ay isang OFW, hindi nyo na kailangan mag-alala dahil nga meron nang magti-take over ng pagbuhay ng generator nyo kahit kayo ay nasa ibang bansa. I-simulate natin ngayon mga ka-Best Buys kung paano nangyayari yung automation ng kusang nabubuhay at kusang namamatay. So let's say this is our mains or yung ating Meralco. Ayan, kung nakita ninyo, may ilaw. Ibig sabihin, may ilaw na yung ating bahay. Regular tayong gumagamit ng power ng Meralco. Anytime na wala ng kuryente or pag-brand out yung ating Meralco, dapat kusang magsusupply ng power yung ating generator. Ayan, nag-brand out. Papapasukin natin yung supply from our mains or yung ating Meralco. So nakita ninyo, yung supply ng ating ilaw sa ating bahay hindi na nai-interrupt. Very fast yung switching ng ating ATS na hindi halos na-recognize ng ating mga appliances na nagkaroon na pala ng bagong supply ng source, which is bumalik lang naman yung supply ng ating mains or yung ating Meralco. So yan mga ka-Best Buys, yung tatlong paraan ng pag-i-start ng ating Philking 10,000 SCRA. And when it comes to ingay, ito naman yung ating pambato. Siyempre, hindi dapat mawawala yung ating isa sa best seller when it comes to fully automatic. Dahil napaka-portable nito, mas tahimik compared with diesel generator. Napakadami na nating na-out sa market at very satisfied yung ating mga kliyente sa unit na to. So ito mga ka-Best Buys, yung generator na ipapadala natin kay Sir Arnel Refugia dyan sa La Union.